ay makikita na nagsimula na sila Lloyd na maglakbay papuntang Asfahan. Kung saan iyak malala pa rin ang ating bida. Kaya sinabi ni Javier na, "Huwag ka na umiyak Master Lloyd dahil mas lalo ka kasing pumapangit." Pagkatapos nun ay nagsalita ang leader ng delegation na si Count Ventura. Sinabi nito na, isang malaking karangalan ang makatanggap ng misyon mula sa ating reyna. Pero bakit sobrang upset ka yata? Pero sinabi ni Lloyd na, masayang-masaya lang talaga ako dahil sa request ng reyna kaya di ko mapigilan ang umiyak. Pero sa isip nito ay, nagsasabi ito ng bad words, at nagtatanong kung bakit siya pa ang kailangan ipadala. Kaya naman dahil dito ay sobra ang pagkamuhi ni Lloyd kay Queen Alicia. Patuloy pa rin sa pag-iyak si Lloyd kung saan makikitang tila nag-iinit na ang ulo ni Count Ventura. At dito ay naalala ni Count Ventura ang pagpunta nito sa reyna para malaman kung ano ang dahilan, kung bakit si Lloyd ang napili ng reyna para sa delegation. At tinanong niya rin ang reyna kung ano ang nakita nito para maging angkop si Lloyd bilang isang diplomat. Pero sinabi ng reyna na wala naman siyang basehan. Pero sinabi niya kay Count Ventura na, isang lang ang masisigurado ko sa iyo. Sa oras ng pag-alis ninyo para sa delegation na ito ay iiyak malala at magtatampo ito. Alam mo kung bakit, kasi masisira ang pangarap niya na mamuhay ng tahimik sa bayan nila. Sa nangyari sa Namaran, sinasabi na ang Hell Knights ay natalo ng mga Namaran Army, at si Lloyd at ang Knight nito ang nagbibigay ng impormasyon sa kanila. Kung saan ito ay napakalaking kasinungalingan. Dahil kahit ang Hell Knights ay hindi fully formed hindi makakaya ng mga average Knights ng Namaran na labanan ito. Kaya maliwanag na ang nakatalo talaga sa Hell Knights ay si Lloyd at si Javier. Malamang ay plano lahat ito ni Lloyd na alisin ang pangalan nila sa report na gagawin ni Count Namaran. Dagdag pa ni Queen Alicia na, ganyang tao si Lloyd, hindi ito interesado sa mga bagay tulad ng pagiging tanyag. Ang gusto niya lang ay magkaroon ng simple at madaling pamumuhay. Tila nagulat naman si Count Ventura sa mga naririnig sa reyna. Sinabi rin ng reyna na, kaya ko siya pinili dahil alam kung may magagawa siyang kakaiba o kung ano para sa delegation na ito. Sinabi rin nito na, si Lloyd ay isang kuripot, at isang materialistikong nilalang. Kaya nasabi sa isip ni Count Ventura kung ito ba ay isang compliment o pag-iinsulto kay Lloyd. At matapos nun ay ipinayo ng reyna na wag na lang pansinin si Lloyd, kahit maglumpasay pa ito. At dito nga ay makikita na di pa rin tumitigil si Lloyd sa pag-iyak. Kaya nasabi na lang ni Count Ventura na, hindi nito alam kung makakapag-isip ba ng maayos si Lloyd dahil sa nakikita nito. At dahil din dito ay sinabi niya na lang na di niya talaga gusto na makasama niya si Lloyd. Samantala, makikitang malapit na sila makarating sa Asfahan. At agad naman na ipinaalam ng tauhan ni Samarkand ang pagdating ng mga ito. Ipinag-utos nito na bigyan ang mga ito ng maayos na pagtanggap. Pagkatapos ay ngumisi ito. Pagdating sa Asfahan, ay makikita na tila nagrereklamo si Count Ventura. Kung saan sinabi nito na, sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Mga envoy kami na galing sa Magentano tapos ito ang ibibigay niyong pahingahan namin. Pero sinabi lang ng tauhan ni Samarkand na, wala namang mali, sinusunod lang namin ang ipinag-utos sa amin ng aming boss amo na si Samarkand. Mayabang na sabi nito, kung ganun gusto ko makausap si Samarkand ngayon din, sabi ni Count Ventura pero sinagot lang siya na busy ang kanilang boss amo kaya hindi pa nila ito makakausap sa loob ng 6 na buwan. Pero si Lloyd ay tila walang pakialam at patuloy pa rin sa pag-iyak. Pagkatapos ay may iniaabot ang tauhan ni Samarkand kay Count Ventura. Sinabi ng tauhan ni Samarkand na kung hindi nila gusto ang ibinigay sa kanilang pansamantalang tuluyan ay maaari nilang gamitin ang kwintas na ito. Ito ang Padas Shar, kung saan ito ay magagamit ng taong may hawak nito sa kahit saang sulok ng Asfahan para ma-enjoy ang pamamalagi sa lugar. Kung saan mas lalong nagalit si Count Ventura at sinabi na, ang royal delegation na galing sa Magentano ay tinatratwong yung katulad ng mga pulubi sa lansangan. Pero sinabi ng tauhan ni Samarkand na, parang nagkakamali ka yata sa pag-intindi, ang pagtanggap ng Padas Shar ay isang malaking karangalan. Sa kanito binitawan ng kwintas dahilan para bumagsak ito sa lupa na nagpapakita ng pangmamaliit nito sa delegation team ni Count Ventura. At pagkatapos ay umalis na ang mga ungas na mekas-mekas.
Sobrang galit na galit si Count Ventura, habang sinasabi na, kahit na sinasadya nilang insultuhin ang Magyantano, sobra naman ang mga pinaggagawa ng mga ito. Ito ay malinaw na deklarasyon ng digmaan. Dito ay sinabi ng envoy ng Reyna kay Count Ventura na hindi niya napapansin si Lloyd. Pero sinabi ni Count Ventura na pabayaan na lang muna nila si Lloyd ngayon, wala din naman itong kwenta para sa kanila. Pero napansin nila na nawawala ang Padashar na iniwanan sa kanila ng mga tauhan ni Samarkand. Sa gabi ay makikita ang isang bata na nagtitinda ng sulo nang biglang mabangga ito ng isang tao. Kaya naman umiyak na lang ang bata sa isang sulok. Bukod sa nabangga ito ay malungkot din ito dahil wala pa siyang nabebenta ngayong araw at problema din niya ang kanyang tutulugan ngayong gabi. Nang may lumapit sa kanya ang nagtanong kung ang bata ba ay naghahanap ng kanyang matutulugan, kaya napatingin ang bata dito. At ito pala ang ating bida na si Lloyd. Sinabi niya sa bata na sumama ito sa kanya at tutulungan niya ito. At dito ay makikita ang isang magandang gusali, sinabi ng bata na, ito ang pinakamahal na bahay panuluyan sa Kapitolyo. At siya ay walang pambayad dito. Pero sinabi ni Lloyd na, sa akin ang bahay panuluyan na yan, kabibili ko lang yan kanina. At pagkatapos ay inilabas ni Lloyd ang deed of sale ng bahay panuluyan para papirmahan sa bata para maging kanya na ang bahay panuluyan na ito, makikitang gulat na gulat ang bata at hindi makapaniwala sa sinasabi ni Lloyd. Kaya napatanong ang bata kung sino ba ito. Sinabi naman ni Lloyd na, ako lang naman ang isa sa maswerteng pinagkalooban ni Almighty Samarkand ng kwintas na ito. Pagyayabang ni Lloyd sa bata habang nakaunggoy form. Ha. Pagkatapos ay ginamit din ni Lloyd ang Padashar sa isang restaurant kung saan lahat ng mahal na pagkain ay pinagbibili niya. Sinabi niya pa na isama ang lahat ng mga kapamilya ng mga tao na nandito. Pati na rin kapitbahay ay isama na rin nila dahil ngayong gabi ay walang magugutom, sabi ni Lloyd. Kaya naman makikitang nagsasaya ang lahat ng tao. Habang si Lloyd ay ipinagyayabang ang Padashar na mula kay Samarkand. Kinabukasan ay nagtanong si Lloyd sa tindero ng mga tela kung ito na ba ang pinakamagandang tela sa syudad. Sinabi naman ng tindero na, hindi ito ang pinakamaganda sa syudad kundi ito ang pinakamaganda sa buong mundo. Kaya naman pinakyo ni Lloyd ang paninda ng tindero syempre gamit ang Padashar na mula kay Samarkand. At pagkatapos ay namili rin ito ng mga bangka, kung saan gamit pa rin ang Padashar. Pinagbibili rin ni Lloyd ang lahat ng mamahaling pabango at mga spices at pinuno ng laman ang lahat ng bangka na binili nito. Kaya marami ang lumapit sa ating bida para ipagbili ang mga paninda ng mga ito. Kaya gamit pa rin ang Padashar ni Samarkand ay binili niya lahat ng ito. Nang biglang dumating ang mga kawal ni Samarkand at dinakip si Lloyd. Pagkatapos ay dinala si Lloyd sa palasyo ni Samarkand. Dito ay sinabi ni Samarkand na, so, ikaw pala. Ikaw pala ang taong gumastos ng katumbas na 1 taon na budget ng palasyo. Galit na sabi nito, pero si Lloyd naman ay nagpakilala at bumati kay Samarkand at sinabi na, ako si Lloyd Frontera, anak ni Arcos Frontera na bumabati sa iyo mahal na dakila at makapangyarihan na Sultan, Samarkand. Kaya tila nagulat si Samarkand at nasabi sa sarili na, ito pala si Lloyd Frontera ang tao na nagpabaliktad sa Monster Domino. Napagtanto din nito na plano talaga ni Lloyd ang mga ginawa nito para mabilis ang pagkakataon na makita siya. Makikita na lumalabas na ang ugat ni Samarkand sa galit. Habang si Lloyd naman ay kalmado na nag-iisip at sinasabi sa sarili na, kailangan ko na mapigilan na mangyari ang digmaan, kahit anong mangyari, dahil malinaw na ang bayan namin ang magiging sentro ng digmaan na magiging battlefield. Habang si Samarkand naman ay sinasabi sa isip nito na, kapag ang digmaan ay nagsimula na, ang taong ito ang una naming makakasagupa. Kahit na ang buong military force ng Asfahan Kingdom ay hindi sigurado kung mapapabagsak ba ang Fronteras Estate. Hindi ko masasabi kung gaano ba sila kalakas. Dapat ko na ba siyang patayin ngayon? Tanong ni Samarkand sa sarili. Pero sinabi nito na, hindi muna siguro dahil may isang bomba ang nasa loob ng palasyo. Habang nakatingin ito kay Javier, na kung saan sinabi rin nito na, kung matalo man nila si Javier ang buong syudad naman nila ay posible na maging abo. Si Lloyd naman ay nakangiti habang sinasabi na, sige lang, mag-isip ka lang ng maigi dakilang Sultan Samarkand.
Tingnan natin kung may iba ka pang magagawa maliban sa pakikipag-usap sa amin. Habang nakangiti si Lloyd na pinagmamasdan si Samar Khan. Sira ulo ka ba? Gusto mo ba akong i-blackmail, sabi ni Samar Khan sa isip nito. Bahagyang natahimik ang sitwasyon, hanggang sa magsalita na si Samar Khan at sinabi na, kalagan nyo na sila. Kaya nasabi ni Lloyd na, round 1 win. Dito ay tinanong ni Samar Khan si Lloyd kung nag-enjoy ba ito. Pero maang-maangan pa kunwari ang ating bida. At sinabi na, anong enjoy ang ibig mong sabihin, mahal na sultan? Kaya sinabi ni Samar Khan na, ang Padashar, nag-enjoy ka ba na gamitin ito? At dito ay sinabi ni Lloyd na, mabuhay ka ng matagal dakilang sultan. Matagal na matagal mabuhay ka, habang bigay todo si Lloyd sa pagbibigay pugay sa sultan. Sabay sabing sobrang nag-enjoy ako dakilang sultan. Tila nagulat naman si Samar Khan sa ipinakita ni Lloyd at sa pagiging honest nito. Kaya naman napatanong si Samar Khan at sinabi na, hindi ka ba natatakot na ang Magentano ay magduda sayo? Masyado mong iniyuko ang ulo mo para magpasalamat at tanggapin ang kabutihan na ipinakita sayo ng kalaban ninyong bansa ng walang pag-aalinlangan. Hindi ka ba nangangamba kung ano ang iisipin ng mga tao sa inyong bayan? Pero mabilis na sumagot si Lloyd na, oo, hindi ako natatakot. Kaya mas lalong nagulat si Samar Khan at nasabi sa isip nito na, paano niya nagagawang maging kumpiyansa? Di man lang siya nag-iisip bago sumagot. Sinabi ni Lloyd na, dahil ang binibigay lang na pera sa akin ng reyna ng Magentano ay mas maliit kumpara sa ibinigay mo sa akin, Sultan Samar Khan. Bigla naman napasimangot si Samar Khan at sinabi na, ang ibig mo bang sabihin, kapag binigyan kita ng maraming pera ay handa kang pagtaksilan ang reyna? Na mabilis naman na sinagot ni Lloyd na, tama po yan. Yan po ang ibig kong sabihin, kaya napasabi na lang si Samar Khan sa sarili na, nawawala na yata sa tamang katinoan ang tao na ito. Nahihirapan akong basahin kung ano ang mga iniisip niya. Sinabi ni Lloyd na, nag-aalala lang ako kung sasabihin ko na di ako natutokso sa pera at bigla na lang papayag na maglingkod sa iyo, baka hindi mo ako pagkatiwalaan dakilang sultan. Kaya tila napapaisip si Samar Khan. Pagkatapos ay biglang tumawa, sabay sabi sa isip nito na, napakalakas naman ng loob ng tao na ito para makipag-usap ng mga ganitong bagay sa akin. At dito ay sinabi ni Samar Khan kay Lloyd na, okay, sige. Ngayon sabihin mo sa akin kung bakit mo ginastos ang lahat ng pera gamit ang Padashar para lang makausap ako, at nasabi ni Samar Khan sa isip na gusto niya mapasakamay si Lloyd. Pero dito ay sinabi ni Lloyd na, round 2. Panalo na naman ako. Pagkatapos ay sinabi nito na, mahal na dakilang sultan na Samar Khan, nagpaplano ba kayo ng digmaan? Kung kinakailangan, sagot ng sultan. Sinabi naman ni Lloyd na, kaya ba sinusubukan mong sugpuin ang paghihimagsik na nagaganap ng dahil sa tagtuyot para mailipat ang atensyon ng mga rebelde sa ibang bansa? Tila nagulat si Samar Khan sa sinabi ni Lloyd. At dito ay sinabi ni Lloyd na, tatapusin ko ang nangyayari na tagtuyot dito. Basta ipangako mo na makikipagkita ka sa Magentano delegation. Kaya sinabi ni Samar Khan na, sige, ikaw na ang bahala. Kaya dito ay sinabi ni Lloyd na, round 3 ako ulit ang nanalo. Habang masaya na ipinagyayabang kay Javier ang kontrata na hawak nito. At sinabi na, nakita mo ba ang butil-butil na pawis ng sultan habang pinipirmahan ang kontrata? Sinabi ni Javier kay Lloyd na, masyadong malaki ang presyo na nakasulat sa kontrata, siguradong ikaw ay maaalala sa history bilang unang tao na nagawang maganso ang sultan. Ha? Paano naman naging panggagancho ang tawag dito? Mas mura na nga ito kesa sa magagastos nilang pera para sa digmaan. At dito ay ipinakita ang nangyayaring pagre-rebelde ng mga tao dahil sa tagtuyot. Dahil si Samar Khan ay hindi nagiging aktibo sa paglutas ng kanilang suliranin, kaya nagre-rebelde ang mga nasasakupan nito. Dito ay naisip ni Lloyd na, nag-iba na ang pagkakasunod-sunod ng kwento sa libro at sa nangyayari sa mundong ito. Naisip ni Lloyd na kung ang digmaan ay mangyayari bago ang rebellion, mas malala ang matatanggap nitong damage para sa kanila. Kaya nasabi nito na ang pagpigil na mangyari lahat ng ito ay ang pinaka-best option sa ngayon. Samantala, isang gabi makikita nakatayo si Samar Khan sa tapat ng bintana, nang may biglang dumating na isang babae.
Ito pala ay anak ni Samarkand na si Scheherazade. Sinabi ni Samarkand na may ipapagawa itong misyon sa anak. At dito nga ay sinabi ni Samarkand na, bukas, si Lloyd ay aalis at pupunta sa Kandahar. Gusto ko na ikaw ang maging bodyguard niya at gusto ko na gawin mo ang lahat kung kinakailangan para maakit si Lloyd at maging sayo siya. Malugod naman na tinanggap ni Scheherazade ang kagustuhan ng ama. Kaya naman kinabukasan, makikita si Scheherazade kasama ang camel nito. At sinabi kay Lloyd na, ako ay naatasan na maging bodyguard mo at ako ay umaasa na mapagsilbihan ka. Pero sinabi ni Lloyd na, meron na akong isang bodyguard, sabay turo kay Javier. Pero sumagot lang si Scheherazade na, umaasa ako na mapagsilbihan ka. Kaya nasabi na lang ni Lloyd sa isip na, matigas din ang ulo ng babaeng ito. Bakit ba pinapabuntutan pa ako ni Samarkand? Nagtatakang tanong ni Lloyd sa sarili. Sabay may naalala ito, at dito niya napagtanto na si Scheherazade ay isang prinsesa ng Asfahan. Bigla namang may naalala si Scheherazade sabay biglang pose nito habang sinasabi na, umaasa ako na mapagsilbihan ka. Sinabi ni Lloyd na, bakit kailangan niya pang mag-pose? Pero kung titingnan mo naman ang mga mata niya ay parang lulunukin ako ng buhay. Ano ba talaga ang gusto ng babaeng ito? Alam ko na, siya ay. Gusto akong ligawan. Hindi ito maaari, kaya pala siya sumama dahil sa akin. At dito ay biglang naramdaman ni Lloyd ang pagnanais ni Samarkand na maging son-in-law si Lloyd. Kaya naman sinabi ni Lloyd na, tigilan niyo na ako sa mga proposal na yan, mukhang unggoy na sabi ni Lloyd. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.